Habang abala ang Amerika sa pagbomba sa Iran, ang China naman abay muli namang pinalibutan ang Taiwan kung saan nag-deploy ito ng aircraft carrier at naglunsad ng mga fighter jets. Hindi naman nagpatinag ang Taiwan at agad ring nag-deploy ng mga warship nito at nag-activate ng mga air defense system. Habang inihayag naman ng US Central Command na muli itong naglunsad ng mga bombers upang sirain ang Iran. Sinabi rin ng CENTCOM na lumahok na rin sa kanilang operasyon ang kanilang iconic aircraft na 18 Thunderbolt. Habang ang Israel naman ay isa-isa namang tinarget ang mga militar ng Iran na nagtatakbuhan at kabilang sa mga tinodas ay ang commander ng Iran na nagpapakalat ng balitang pinatukang na umano niya si Netanyahu. Sa update sa patuloy na gyera sa Middle East, sinabi ng Israel na magpapatuloy ang kanilang opensiba sa Iran at posibleng aabutin pa umano ito ng 3 o 4 na linggo dahil sa dami ng military facilities ng Iran na kailangan nilang sirain tulad ng base, industriya ng depensa at imbakan ng mga armas. Sinabi ng tagapagsalita ng IDF na si Brigadier General F.A. Diprin na binibilisan na nila ang pag-atake sa Iran dahil maraming bansa na ang naapektuhan at nadadamay sa mga missile strike nito sa rehiyon. Ani Diprin, mula nang magsimula ang kanilang Operation Roaring Lion sa Iran ay umabot na sa higit 6,000 militar ng Iran ang kanilang tinodas sa airstrike at nasa 15,000 naman ang estimated na nasugatan habang nasa 11,000 munitions ang kanilang ibinagsak sa Iran. Sinabi rin ni Diprin na nasa 100 air defense system ng Iran ang kanilang sinira at nasa 120 radar system na karamihan sa mga ito ay gawa umano ng Russia at China. So nabanggit dito ang mga kagamitang gawa ng China. Ibig sabihin ay isa na naman itong patunay na hindi pa talaga maaasahan ang gawa ng China na una nang inireklamo ng Thailand noon dahil sa kahinaan umano ng mga gamit. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-atake ng Israel sa Iran kung saan nag-flex pa ito kahapon ng kanilang mga F-35 fighter jets na patungo sa Iran upang maglunsad na naman ng precision strike. Ipinakita rin ng Israel na nagpulasan ang mga militar ng Iran nang kanilang targetin ang base nito kaya't ang mga nagtatakbuhang IRGC ay isa-isa nilang binura. Maraming kumakalat na balitang todas na umano si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan ay kasunod ang anunsyo ng commander ng IRGC na si Brigadier General Muhammad Karami. Ayon kay Karami ay hinanap talaga nila si Netanyahu upang tudasin kasabay ng paglalabas ng mga peking larawan na todas na nga talaga. Ngunit isang araw lang ang nakalipas, abay kinumpirma ng Iran State Media na todas na umano si Mohammad Karami dahil umano sa airstrike ng Israel sa siyudad ng Esfahan. Kasabay niyan, nagpakita naman si Netanyahu na nagkakape ito at buhay na buhay. הקפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? Marami nang nagbanta na papatayin si Netanyahu, ngunit ang masaklap ay nauuna silang nasawi. Parang nakakatawang isipin mga kabayan pero totoong nangyayari yan. Samantala, inanunsyo naman ng US Central Command na lumahok na ang ilan sa kanilang iconic aircraft, ang 18C Thunderbolt o mas kilala bilang 18 Warthog. Sa ipinakitang larawan ng CENTCOM ay makikitang nag-e-refueling pa ito. Kung isusum naman ito ay makikita rin kinakalawang na ang mga ito dahil sa kalumaan pero maaasahan. So the A-10 Warthog has been unleashed on Iran. CENTCOM just showed these beasts refueling mid-air, ready to dominate. They're strafing Iranian-backed militias in Iraq with their GAU-8 cannon, potentially sinking fast boats in the Straits of Hormuz and targeting drones with their APKWS rockets. Those are laser-guided rockets, and the A-10 is the perfect platform to go after these drones. Low, slow, flying in right behind these
drones and just striking them down at will. They also carry the AGM-65 Maverick for pinpoint air-to-ground kills, with the U.S. hitting over 15,000 targets at this point, potentially now using the A-10 to help open up the Straits of Hormuz even more. America's flying tank is proving why never retiring this thing was one of the best decisions the U.S. Air Force ever made. Because the A-10 Warthog is out there doing work, it's one of the most capable aircraft for this actual scenario at this point. Ipinakita rin ng CENTCOM ang kanilang isa pang operasyon kung saan makikita naman ang isang B-1B bombers ng Amerika na mayroon umanong payload na 75,000 pounds na bomba para ihulog sa iba't ibang pasilidad ng Iran. Sa kabila niyan ay patuloy pa rin ang mga airstrike ng Amerika sa Iran. Wala ng air defense system ang Iran kaya't makikita ang mga F-18 Super Hornet nito na lumilipad ng mababa sa Iran. At habang abala ang Amerika sa pagbomba sa Iran, ang China naman abay muli namang pinaligiran ang Taiwan at nagsagawa ng mga pagsasanay militar kung saan nag-deploy ito ng isang aircraft carrier na Liaoning at naglunsad ng 26 na fighter jets. Hindi naman nagpatinag ang Taiwan at nag-deploy din ito ng mga warship nito na handa umanong tumugon sa China habang nakaalerto ang kanilang mga air defense system. Napakatagal na itong ginagawa ng China ang palibutan ang Taiwan pero hanggang ngayon ay pagpapakita lang ng puwersa. Malayo kung ikukumpara sa Amerika na kapag nagbanta ay linggo lang ang bibilangin at aasahang aatake ito. So the situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well, and it's a very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. President, what's your message to voters who may be concerned about the potential for rising gas prices? Well, I think your gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy as soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Sir, do you still expect unconditional surrender? And what does that mean to you, sir? To me, it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of Hormuz? Have you spoken with Chinese President Xi about the Iran war? Have, and we're discussing a couple of different things with him. Not only that, but other things.